Sinimula na mga kababayan ngayong araw na to yung balikatan, military exercises ng Amerika at ng Pilipinas. So ito po yung balita. 16,000 US Philippine troops start balikatan drills. Philippine-US launch annual joint military drills. Tapos kasabay niyan mga kababayan, may pinalabas naman pong balita na yung China daw, yung tulong daw ng China, mga kababayan sa atin, pinakang mataas under Duterte noong previous administration po. Based daw po sa data. Ayan po, China aid highest under Duterte, data show. Para niya Mr. Maravillas, may mali siya yung balita. Alam namin po ang purpose kung bakit pinalabas yung balitang ganyan. Kasabay ng pag-start ng balikatan kasi gustong siraan po yung policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tayo po ay dumikit sa Amerika in other like-minded countries because of the issue dito sa West Philippine Sea. Ngayon, minamasama po ng mga anti-Marcos, pro-Duterte. Kaya naglabas sila ng balita kasabay po ng balikatan. Huwag kami po. Alam namin yung motibo ninyo. Wala kaming pakialam dito sa mga nakuwang aid po noong panahon ni Mao Diggs mula sa China. Alam naman namin kung ano po yung motibo ng China. Kaya tinambakan ng mga tulong para pati mga investments para hindi lang kikibo si Digong. Tinambakan po siya ng pain. Diba? Yung mga aid na yon, ginawang pain ng China para mananahimik lang si Digong habang kinakamkam yung atin pong territory dito po sa West Philippine Sea. Ganun po ang strategy. May investment nga, may tulong, pero kinuha naman yung Pilipinas. Gusto nang gawing province po yung Pilipinas. Yun pala yung kanilang ultimate motive. Sakupin po tayo. Payag kayo sa ganon? Yung sinasabi po dito, Philippines receive more assistance, donation, and investments from China during the administration of President Rodrigo Duterte compared to his predecessors. So kinumpara po yung tulong ng China ngayong panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kukunti na lang niya ngayon, bagsak ngayon. Tutulong-tulong kayo. Iba naman yung motibo ninyo. So kahit niya nung previous administrations, panahon ni Gloria, malayuan niya, sabi dito sa balita, talagaan niya tambak yung aid, panahon ni Mao Diggs. By the billions. Hindi po kami interesado sa ganyang uri ng kwento ninyo. Mas interesado po kami dito sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya hinayaan. Mga kababayan, binago yan yung direksyon ng kanyang policy sa pakikipag-deal natin sa China kasi alam natin yung masamang motibo. Kaya nga po, dito na tayo ngayon at natuto tayo with this balikatan na mas malawak daw po ito as compared sa mga previous balikatan. So sabi dito sa balita, hindi lang yung Amerika, pati yung France po, sabi, sasabay. So sabi dyan, France will join the group sail but will only navigate on the edge of the Philippine Exclusive Economic Zone in the West Philippine Sea. So sabi po ni Colonel Michael Lohico, Balikatan 2024 spokesman, yung objective nito is to bolster collaborations and readiness across a range of critical areas. Kasama dito ang external defense, cyber defense, counter-terrorism, humanitarian assistance, disaster assistance, and capacity building. So at least 16,000 troops, 11,000 on the US side, 5,000 from the Philippines will take part in the Balikatan exercise with the participation of 14 countries as observers. Yung Japan sana mga kababayan, sasama sa sail. Kaya lang hindi na walang response doon sa invitation. But anyway, nakasama na din siya doon sa previous na ginawang multilateral maritime activity, di ba? Yung America, Japan,
Pilipinas, pati yung Australia. So sabi ni Lohiko, ang objective anyan nito ng balikatan exercises is to demonstrate the strength of the alliance and its willingness to defend territory. Kaya nandito po sila at kaya nagagalit po yung China at nagpadala sila ng mga spies. Pero Mr. Maravillas, galit yung Chinese community rito. Sinasabing nagkakaroon na tayo dito ng xenophobia. Kasi naman po, wala man kayong statement man lang, mga Filipino-Chinese na kayo, ba't hindi ninyo kinukondem yung activities ng inyong kalahi? Di ba? So, nagdududa tuloy kami na kayo yung front dito. Di ba? Tulad nung balita na sabi, may influx ng mga Chinese students doon sa Cagayan. Yung mga statements ninyo, imbes i-welcome ninyo yung investigation, galit kayo sa inquiry. Tinasabi ninyo, ginagatungan yung anti-China sentiments or Chinese sentiments. Paano hindi magagalit yung mga Filipino? Kayo mga Chinese dito sa Pilipinas, kayo na nga yung nagsipag-yaman dito. Di ba hindi man kayo yumaman? Hindi man kayo dating mayaman nang dumating rito? Dahil sa magandang environment, policy, government policy, democracy ito, na bansa, nagsipag-migrate kayo rito sa aming bansa. Kayo yung nagsipagyaman, yung mga Filipino mahirap pa rin. Di ba? Dapat magpasalamat na kayo. Kasi yung mga Filipino, workers lang ninyo. Kayo yung mga employers namin. Kayo yung may mga ari ng mga napakalalaking malls. Mga tindahan dito, lahat na lang Chinese, mga multi-billionaires. Wala man kayong statement. So, duda tuloy ang mga Filipino na hinahayaan ninyo at yung sympathy ninyo sa lahi pa rin ninyo kahit kayo mga Filipino-Chinese na. Tulad nito, yung sabi ng Mayor, Tugigaraw Mayor, scrutiny of Chinese students in Cagayan, unfair. Insults city. Yan sabi ng Mayor. Wala o manong nakitang dahilan ang National Intelligence Coordinating Agency para ituring na threat ang mga Chinese nationals na naka-enroll sa isang paaralan sa Tugigaraw ayon kay Mayor Tingke. Kaya naman pala niya Mr. Maravillas, yung mayor doon, Tingke. Chinese. Kaya nga po, mga kababayan, sa pagpipili natin, both local, mag-i-eleksyon na po eh. Malapit na yung midterm election. So, local and national elections. Senador, gobernador, congressmen, mga mayors, pipili po tayo ng ating mga kalahi. Ang dami namang mga Filipino politicians po. Yun ang sabi sa Bible. Kung pipilian niya kayo ng leader ninyo, dapat pipili kayo ng galing sa inyong tribo. Napakalinaw po, lalo na kung Pangulo. Kung gusto ninyong iboto po, Filipino, Chinese, German. Tapos, ang slogan, mali natin ang Pilipinas sa West Philippine Sea, no comment. Saan ka man pulutin yan? Napakalina po yung sinabi sa Bible. Sabi po sa Deuteronomy chapter 17 verse 15, Thou shalt in any wise set him king over thee, whom the Lord thy God shall choose, one from among thy brethren shalt thou set king over thee. Thou mayest not send a stranger over thee, which is not thy brother. Huwag daw tayo kukuha ng isang hindi ka tribo, hindi ka lahi. Huwag tayong kukuha ng foreigner. Yan ang sabi ng ating Panginoong Ama sa Langit. Alam niya kasi ang damdamin ng bawat isa sa atin. Siyempre, normal yun sa isang tao. Kung sino yung kalahi, kung sino yung kadugo, doon ang inclination niya, paglilingkuran niya. Di ba tayo ganun din ng mga Filipino? Pag nandun tayo sa Amerika, o ganon din yung ugali natin. Tayo dito sa Pilipinas, inilagay natin ng mga leaders, kung hindi Judas.
Lahi ni Judas eh. Ibang lahi po yung nananalaytay sa kanyang dugo. Kaya yung simpati niya, hindi man sa mga Filipino, kundi sa ibang lahi. Tama po? Ayan man lang, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.